Dahan-dahan na iminulat ni Sophie ang mga mata. Masyadong mabigat ang talukap nun, kaya naman nahirapan siyang makita agad ang nasa paligid niya. Nanlalabo pang kanyang paningin, dulot ng pagkakatulog ng hindi inaasahan. Medyo masakit rin ang kanyang ulo at hindi niya alam kung bakit. Isang kulay asul na pintong bumungad sa kanya. Nakasarado iyon kaya iginala niyang paningin sa paligid. May isang mesang maliit at upuan sa gilid nun. Napagtanto niyang nasa kama siya at nakatali ang dalawang kamay. Bakit parang nangyari na to dati? Nasapu niya ang ulo dahil sa alaalang pilit na gumugulo sa isip niya. Nasa isang silid siya at pumasok ang isang lalaki. Kinausap siya nito. Hindi niya maintindihan ang sinasabi nito pero labis ang pagtanggi niya sa nais nitong gawin sa kanya. Inilapit nito ang mukha sa kanya kasabay ng paglumikot ng kamay nito sa kanyang katawan nang biglang bumukas ang pinto. Isang babae ang pumasok at galit na galit ito sa nadatnan. Muli siyang naiwan sa silid na yun matapos siyang saktan ng babae. Pamilyar ang mukha nito. Parang nakita na niya sa kung saan. Bahagyang sumakit ang ulo niya. Isang alaala na naman ang muli niyang nakita. Kahit hindi malinaw sa kanyang nangyari, ay sigurado siyang siya ang babaeng naroon. Bahagi ng alaala ni Celine. Malakas na bumukas ang pinto. Iniluwano ng dalawang lalaki na may itim na kasuotan. May mga suot din itong pantakip sa mukha, kaya naman hindi niya maaninag ang itsura ng mga ito. Gising na pala. Dali na natin kung saan hinihintay siya ni boss. Tara na, siguradong matutuwa si boss na makita siyang gising ng babaeng to. Lumapit ang dalawa at marahas na tinanggal ang tali niya sa kamay. Saan niyo ko dadalhin? Sa langit sana, kaya lang hindi pwede. Malaking atraso mo kay boss. Sagot ng isang lalaki na nasa bandang kanan niya. Sayang, maganda ka pa naman. Kaso, binangga mong boss namin eh. Ani pa ng isa. Hindi ko maintindihan ang sinasabi ninyo. Sinong boss nyo? Wala akong atraso kanino man. Malalaman mo rin yan mamaya lang. Tara na. Baka mainip si boss ay kami naman ang malagot. Mahigpit siyang hinawakan ng mga ito sa magkabilang braso at lumabas ng silid. Isang hagdan ang dinaanan nila hanggang sa pumasok sila sa makipot na malakwebang daan. May liwanag na nagsisilbing gabay sa patutunguhan nila. Bigla silang lumiko sa bandang kaliwa at mas kaunti ang liwanag na nakita niya. Ipinasok siya nito sa isang maliit na pinto at agad na sumalubong sa kanya ang siga ng apoy. Walang ibang tao na naroon. Hinawakan na naman ang kamay niya at dinala siya sa bandang dulo. May bakal doon at kinuha ng isang lalaki ang isang tali at tinulungan pa nito ang isa na itaas ang kanyang dalawang kamay. Please, tulungan niyo akong makalis rito. Pangakong hindi ko kayo isusumbong sa pulis. Malakas na tumawa lamang ang mga ito habang tinatali siya. Alam mo miss, magandang offer mo. Kaya lang, hindi namin gusto eh. Ano bang gusto nyo? Pera, bahay, kahit ano, ibibigay ko sa inyo. Aniya. Mukhang magandang sinabi mo. Bumaling ang isang lalaki na kasama. Kaya lang, nang pumasok na kami rito, ay hindi na namin inisip ang mga yun. Nabubuhay kami sa grupong ito upang gawin ang aming misyon. Pwede pa kayong magbago. May pamilyang naghihintay sa inyo. Magbago kayo para sa kanila. Biglang natigalgal ang dalawa at sabay pang nagkatinginan. Okay na tong tali. Ani ng isa. Tayo na sa labas. Papunta na rito si boss. Tara na. Aya rin ng isa. Lumabas ng mga ito.
Bigo siyang makumbinsi ang mga ito, bagamat alam niyang kapwa na paisip ang dalawa sa sinabi niya. Ginalaw niya ang kamay mula sa tali nang mapansin na bahagyang maluwang iyon. They are trying to help me. Maya-maya pa ay may narinig siyang yabag na papalapit sa kanya. Isang babae ang pumasok na may kasamang dalawang lalaki, ngunit agad ding umalis ang huli sa isang kumpas lang nito ng daliri. Sunod nitong tinanggal ang takip sa mukha. Hindi pa niya nakikita ang babaeng ito. Hello. So, you are the Celine, right? Tanong nito. Anong kailangan mo sa akin? Sino ka? Oh my God, hindi ko pa pala napapakilalang sarili ko. Mahina itong tumawa. I'm Peyton, and you can also call me Samantha. There, nagpakilala na ako. Anong kailangan mo sa akin? Hindi kita kilala at wala akong matandaan na may kaugnayan tayo sa isa't isa. Of course, you know nothing. Lumaka dito palapit sa kanya at hinaplos ang kanyang pisngi. Ako lang naman ang tunay na nagmamahal kay Jackson. Napalunok siya nang marinig ang binanggit nitong pangalan. Nagulat ka, no? Lover ako ni Jackson simula nung magkasama pa kami sa Special Force. Mahal na mahal ko siya. Actually, munti ko nang masukit ang puso niya kung hindi ka dumating sa buhay niya. Sinira mong lahat ng plano ko. Pumalatak ito. Handa na akong magpakagaga ng dahil kay Jackson kung hindi ka lang umeksena. Ramdam niyang pait sa mga salitang sinasabi ng babae. Special Force? Sinira mong lahat ng pangarap ko. Napailing-iling ito kasunod ng pagbangis ng mukha nito. So, I joined the Pernicus. Buhay reyna ako sa grupong ito. Alam mo kung bakit? Pinahahalaga nila ang kagandahan ko. At oo nga pala, bago ko makalimutan, ang pinaka-boss namin ay may lihim na galit sa ama mo. Bakit? Sino ang boss mo? Isang sampal ang ginawad nito sa kanya na ikinagulat niya. Huwag kang basto sa boss ko. Isa siyang alamat ng kasamaan. Humalakak ito ng malakas. Pero huwag kang mag-alala. Makikita mo rin siya maya-maya lang. Hinawakan nito ng mariin ang baba niya. Sa ngayon ay paglalaruan muna kita. May kinuha ito sa bandang likuran. Isang kutsilyo. Anong gagawin mo? Gusto ko lang paglaruan niyang maganda mong mukha. Malay mo, kapag wala ng ganda niyan, ay ako na ang magugustuhan ni Jackson. Alam mo kasi hanggang ngayon umaasa pa rin ako na magugustuhan niya ako. Hindi mo kailangan gawin ang bagay na yan para lang magustuhan ka ni Jackson. Mabuti siyang tao at tanging mabuting tao lang din ang nais niya maging bahagi ng buhay niya. Nanggigigil na sabi niya. Ganun ba? Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Hindi ako tanga, Celine. Nanlilisik ang mga mata nito. Dapat, matagal ka ng patay, hindi ba? Ang dami na namin ginawa para matuluyan ka, pero may sapusa ka yata eh. Ilan ang buhay mo, Sham? Well, I doubt that. Dahil dito sa lugar na to, matatapos ang buhay mo. Ganyan na ba kasama ang puso mo, Peyton? Wala yatang nagmamahal sa'yo kahit pamilya mo, no? Si Jackson lang bang pwedeng magmahal sa'yo? Maganda ka, at higit sa lahat matalino ka. Hindi mo ba naisip na may taong magmamahal at tatanggapin ang buong ikaw? Wala kang alam. Manahimik ka, pwede? Dahil kung hindi ka lang nais na makita pa ni boss, ay kanina pa kita pinatay. Halos manginig ang buo niyang katawan na nakakatakot na itsura nito. Ako ang bumangga sa'yo sa grocery habang hinihintay mo si Jackson matapos ang pamimili niyo. Ako rin ang nag-utos sa tangang journalist na sundan kayo ni Jackson kahit saan kayo magpunta. Kaya lang, sadyang mangmang ang sangyon. At alam mo ba rin na akong nagpadala ng package sa bahay niyo?
Malakas na tumawa ito. Hindi mo nahulaan, no? Wala ka kasing alam. Nang tumalikod ito ay bumuelo siyang kalagi ng kamay sa tali. Anumang oras ay kailangan niya maging handa. She needs to buy time. Alam niyang darating si Jackson. Hihintayin niya ito. Dinroga ko pa nga ang magulang ni Jackson sa kahinipnotismo para lang makuha siyang muli. Kaya lang laging nandyan ang special force, kaya naman wala ring nangyari. Pero okay lang. Masaya ako na umabot sa ganito dahil sa oras na makita ka na ni boss, ay ako ang gigilit sa leeg mo. Ang say siguro nun, no? Muli na naman tong humalakhak ng malakas. Sugatan muna natin ang mukha para ma-enjoy ko naman ang tagal ng paghihintay ko sa'yo. Akma na nitong guguhitan ng mukha niya, ngunit nagawa niyang tadyakan ito. Nang matumba sa sahig, ay mabilis niyang pinakawalan ang dalawang kamay sa katinungo ang pinto. Nahawakan siya nito sa braso ngunit hindi siya nagpatinag. Hinawakan niya rin ang braso nito sa kaparasadong hinila at itinapon ito. Isang igik ang narinig niya mula sa babae saka dire-diretsong lumabas ng silid. I need to find a way to escape here. Jackson, please dumating ka na. Ilang taong nakasuot ng itim ang naitumba ni Jackson nang balikan niya si Sophie kung saan niya ito iniwan kanina. Sophie, nandito na ako. Nasaan ka? Dahan-dahan pa siyang humakbang upang tingnan ang buong paligid. Nakita niyang panyo nito sa bahaging gilid malapit sa puno ng nyog. Isang patunay na wala na ito. This cannot be. May hinala na siya kung nasan ito. Hawak ang gulok ay kinuha niya ang mobile phone sa bulsa niya. Come on Dylan, answer me. Kuya, ano nang nangyari? Nakuha na nila si Sophie? Maglalanda kami malapit sa kubo. Okay, pabalik na ako riyan. Nangyari na ngang kinatatakutan niya. All he wanted is to protect Sophie with all his life. Pero bakit ganun ang nangyari? Talagang magkakasubukan na sila ni Pernicus at wala na siyang pakialam kung sino ang haharang sa kanya dahil maniningil siya ng labis. Talagang sinusubukan ng mga ito ang pasensya niya at pangunawa. Kuya, natuntunan nila Zenlik ang kinaroroonan ng mga Pernicus. Nauna na silang pumunta doon upang paligiran ng buong lugar. Ano yung hawak mo? Gulok? Yeah, may ilan din ako napatumba kanina ngunit wala na si Sophie nang balikan ko siya kung saan ko siya iniwan. Well, make sure maililigtas natin siya kuya. Get change. Inabot nitong damit na tanda ng pagiging bahagi ng Special Force. Wala siyang sinayang na oras. Matapos makapagbihis ay agad na umalis ang helicopter na dala ni Dylan. Siniguro nila na may kalayuan ang binabaan nila upang hindi maalerto ang kalaban. Kumpleto sila sa kagamitan kaya naman kahit inabot na sila ng dilim ay kitang-kita nila ang daan. Calling Eagle over. What is the situation? Aniya, habang hawak ang radio. Dumating ng big boss nila. We need to act immediately. Hindi natin alam ang ginagawa nila sa loob. Wala pang contact sa spy natin. Surround the area in 3 minutes. Kapag nakalapit na kayo, ay saka kami papasok. Knight will act with me. So please, help Steven's team to kill them all. Dominus, what's the last command? Kill. Copy. Anito, saka nawala na sa linya. Binigyan siya ng go signal ng general na ubusin ang Pernicus. Hindi na maaari pang magtagal ang isang grupo na salot na ng lipunan. Sa dami ng kasalanan na ginawa ng mga ito, ay wala nang takot ang mga ito kay kamatayan. Kumilos na sila sa itinakdang oras na ibinigay niya. Nakita niyang nakapwesto ng mga ito, kaya naman sabay na pinasok nila ni Knight ang daan, papasok, kasama na ilang miyembro ng Special Force. Agad na napatumba ang mga nagbabantay sa harapan. Walang ingay iyon gaya ng napag-usapan. Eagle and Tiger, you know what to do. Bilin niya bago tinanggal ang earpiece. Ayaw na niya ng sagabal dahil nakatuon ang buo niyang atensyon
sa seryosong laban. Ilang silid pang dinaanan nila bago nila narinig ang putukan sa labas. Diretso lamang sila sa paglakad. Sa itsura ng lugar na yun ay may nakatagong silid sa bandang dulo. Alam na agad nila ang dapat patunguhan. "Hindi ka makakatakas, Celine!" Malakas na sigaw ni Peyton, ngunit hindi niya nilingon iyon. Kailangan niyang makahanap ng paraan upang lumabas. Nilingon niyang buong paligid kung saan may posibleng daan. "Saan ka pupunta? Ano bang ginagawa niyo? Kunin niyo siya!" Malakas na sabi nito. Nagawa pa niyang maitulak ang isang kasama nito, ngunit hindi ang isa. Mabilis na nahawakan nito ang kanyang kamay. "Anong gagawin niyo sa akin?" Umiiyak na sabi niya. "Dahil mapilit ka na rin lang. Sige, pagbibigyan kita. Alam mo, matagal ko nang gustong mangyari to dahil tiyak na makakaganti na ako sa ama mo." "Anong kinalaman ng ama ko rito? Hindi mo ba talaga naiintindihan? Kahit na ako ang napangasawa ngayon ng ina mo, ay si Alexander pa rin ang laman ng puso niya. Alam mo ba kung gaano kasakit yun? Kaya lang, maswerte pa rin ang lalaking yun dahil hindi magtagpo ang landas namin. Pero ayos na rin dahil nandito ka na. Tsak kung magugulat siya dahil hawak kong pinakamamahal niyang anak." "Hayop kang babae ka?" Malakas na tumawa si Peyton habang papalapit sa kanya. "Kala mo siguro'y makakatakas ka ng ganun lang?" Hinila nitong buhok niya kaya napatingala siya. "Ngayon, wala ka ng swerte." Bigla na lang siya nitong binitawan at tumama ang ulo niya sa matigas na bagay. "Sino kayo? Paano kayo nakapasok?" Iyon ang sunod niyang narinig sa kabila ng masakit niyang ulo. "Jackson, dumating ka rin." Marahil ay hanggang sa sandaling iyon ay maswerte nga siya dahil alam niyang sa kabila ng lahat ay dumating si Jackson, ang lalaking pinakamamahal niya. Alam niyang si Jackson ang nakita niya. Alam niyang ililigtas siya nito kahit na anong mangyari. Maya-maya pa'y nakangiti siyang ipinikit ang mga mata. "Sophie, come on. Please hold on." Naiiyak na sabi ni Jackson sa walang malay na babae. Hawak niyang katawan nito habang si Knight at ang iba pa niyang kasama ang isa-isang nakipaglaban sa mga kasamahan ni Peyton. "Huwag mo kong iwan, Is." Kinapa niyang pulsuhan nito at naipagpasalamat na may pumipintig pa roon. Sunod-sunod na napatumba ng mga ito bukod sa lalaking gulat na gulat pa rin sa bilis ng pangyayari. "So, ikaw ang pinakahinahangaang batang CEO at presidente ng AGC? Sa wakas, nakilala rin kita. Sa wakas." Matalimang tinging ibinato niya sa lalaki. Marahang ibinaba ang walang malay na si Sophie, saka tumayo at nilapitan ito. Ikaw lang palang leader ng grupong walang silbi sa lipunan," nang gagalaitin niyang sabi. "Ako nga," nakangising sagot nito. Mahigpit niyang hinawakan ng kwelyo ng suot nitong damit. "You're gonna pay for what you did." Isang suntok ang iginawad niya sa mukha nito at nasundan pa yun ng maraming beses hanggang sa hindi na ito makangiti. Basag na ang mukha nito. "Huwag kang mag-alala, hindi ka pa mawawala sa mundo. Hahayaan ko ang batas ang humusga at magbigay ng kaparusahan sa'yo." Isang suntok pa ang ibinigay nito sa tiyan, dahilan upang magsuka ito ng dugo. "Dominus, nailigpit ng lahat sa labas. Papunta na si General." Humahangos na sabi ni Eagle. "Pusasan yung lalaking yan. Huwag niyong hahayaan na makatakas pa riyan." "Roger, Dominus." Agad niyang binuhat si Sophie at nagmamadaling lumabas sa makipot na daan ng lugar na yun. Kailangan niyang madala sa ospital si Sophie. "Dylan, please, tulungan mo akong madala sa ospital si Sophie." "Yes, kuya." Tinawagan nitong piloto ng helicopter.
Inalalayan siya ng kapatid upang maayos na makalabas sila doon. Agad silang sumakay ng helicopter saka umalis sa lugar na yun. Pinaghalong kaba at takot ang nararamdaman niya sa mga oras na yun. Taimtim na humihiling sa itaas na maging ligtas ang kalagayan ng babaeng minamahal. Tapos ng laban sa Pernicus. Hindi na sila guguluhin pa ng mga ito, lalong-lalo na si Sophie. Magiging masaya at tahimik ng kanilang buhay, ngunit may isang bagay na lang ang kulang. Si Sophie. Hindi na niya kakayanin pang mawala ito sa kanyang buhay. Hindi na niya kaya pang mabuhay nang wala ito sa kanyang tabi. Wala nang magiging saysay ang kanyang buhay kapag wala ito. Kuya, magiging okay rin ang lahat. Magtiwala ka lang. Tinapik siya sa balikat ng kapatid. Alam kong mahirap ang pinagdadaan at nararamdaman mo. Ngunit kailangan natin magtiwala sa itaas. Siya lang ang tanging makakatulong sa atin. And knowing Ate Celine or Sophie, alam kong malakas siya. Na kaya niyang makaligtas noon. Magagawa niya pa rin ngayon. Tama ka, Dylan. Salamat. Maya-maya pa ay lumapag ng helicopter sa lupa. Inalalayan siya ni Dylan na makababa ng maayos. Mabilis na rumisponde ang mga staff ng ospital na maipasok at matingnan sa loob si Sophie. Habang sinusuri ito ng mga doktor, ay walang tigil ang pag-usal niya ng panalangin. Si Dylan naman ay may kausap sa bandang gilid kaya hinayaan niya lang ito. Kayo po bang relative ng pasyente? Tanong ng isang doktor. Opo, Dok. Maagap niyang sagot at mabilis na nilapitan ito. Wala naman naging malubhang pinsala sa asawa ninyo po. Nawalan lang siya ng malay dahil sa malakas na pagkauntog sa matigas na bagay. Kailangan po natin siyang hintayin na magising upang masuri kung nagkaroon ng damage sa kanyang ulo. Mga anong oras po kaya siya magigising, Dok? Hindi pa natin masasabi sa ngayon, kaya kailangan po na bantayan siya. Salamat po. Walang anuman po. Ililipat na po siya sa magiging silid niya at doon yun na lang po siya bantayan. Ani nito, saka umalis na matapos siyang tumango. Hindi na niya tinawag pa si Dylan dahil may kausap pa ito. Nakatitig pa rin siya sa mukha ni Sophie. Pakiwari niya ay mahimbing lang itong natutulog. Lumabas ng ibang staff ng ospital nang masigurong maayos na si Sophie. Siya naman ay agad na umupo sa gilid nito at hinawakan ang kamay nito. Bigla na lang siyang napalingon nang bumukas ang pinto at iniluwan niyan si Dylan. Bilog na bilog ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Bakit ganyan ka makatingin? May nangyari ba? Tanong niya. Kuya, may kailangan kang malaman. Napaka-importante. Pinagmasdan niya lang ng unti itong lumapit sa kanya na balisa ito. Anong kailangan kang malaman? Mabilis na lumabas ang resulta ng DNA dahil may record ka na sa ospital. Ang nakuhang samples mula sa kambal ay... Ano, Dylan? Huwag mo akong pakabahin at takutin. Hindi ko na alam ang dapat kong isipin ngayon pa lang. Naging aligaga siya. Pakiramdam niya ay bigla na lang may sasabog sa dibdib niya. Nagmatch siya. Tila binubuhusan siya ng malamig na yelo sa sinabi ng kapatid. Anong sinabi mo? Tila hindi nagsink sa isip niya ang mga salitang binitiwan nito. The twins are your kids. Naihilamos niyang dalawang kamay sa mukha. May anak siya at kambal pa. Iyon bang dahilan kung bakit may pilat sa tiyan ni Sophie? Oh my God, may anak kami ni Celine. Maaaring walang maalala si Ate Celine o talagang nawalang alaala niya kung bakit ipinakilala ni Alexander na kapatid niyang mga ito ay hindi pa natin alam ang dahilan. Sa tingin ko ay alam na nilang nangyari kay Ate Celine at anumang oras ay darating yun dito. Ibinigay ko na rin kay Leonard ang kanyang address. Nasa all daw sila ngayon. Nasapu niya ang mukha saka doon naramdaman ang pagpatak ng kanyang mga luha mula sa mga mata. Anak niya sina Cassie at Jace, kaya pala may kakaiba siyang naramdaman nang una niyang makita ang mga ito.
Kaya pala parang pamilyar sa kanya ang mukha ni Jace na siyang imahe niya nang siya'y maliit pa. Huli na niya napansin na hawig naman ni Cassie si Celine. May anak sila. Buntis si Celine nung akala niya'y tuluyan na itong nawala sa piling niya. Buntis ito nang maaksidente sila. 4 na taon na hindi niya nakapiling ito. 4 na taon na kapwa sila nabuhay sa walang kabuhay-buhay na mundo. May anak kami ni Celine Dilan. Aniya, hindi niya mapigilan na hagkan ng mga kamay ni Celine. Labis-labis ang pasasalamat niya sa asawang lumaban para mabuhay sa kanilang anak. Yes, kuya. Tsak na matutuwa sina mama at dad at mga pamangkin ko sila. Thank you, Lord. Maraming salamat, mahal ko.